Hello everyone, hello. So, good evening. So, gagawa tayo ng video kung paano tayo magbaback-test, no? So, every Saturday and Sunday, dapat magbaback-test po kayo sa mga sa mga strategy niyo, no? Kung saan kayo natatalo, kung saan kayo nananalo. So, at least makikita nyo yung candles, yung anong pattern, yung palagi kayong tama, no? Yung pag-entry nyo, yung pattern na yon is talagang naintindihan nyo, no? Hindi kayo nag-entry dahil wala kayong naintindihan. So matawag dyan ay sugal, no? Magiging sugal yung mangyayari sa mangyayari sa trade mo is magiging sugal. Bakit? Aasa ka na lang sa swerte. So, dapat pag nag-entry ka, tulad sa ginawa namin sa BTC, nag-entry ka, dapat alam mo yung ginagawa mo. Hindi yung nag-entry ka, wala kang alam, no? Walang direction yung ginagawa mo. So, dito, H1, no? Pagtingin mo sa H1, ito yung H1. So, H1, every candle po yan, no? So, yung kikita mo, yung isang pulang yan, itong pulang to, so, ito, isang pulang yan, 1 hour candle po yan. So, ibig sabihin, ang nangyayari, yan yung nangyayari sa isang oras, no? Sa trade, no? Yan, isang candle. Ito naman, ito yung gamay, yung maliit yan. Yan yung nangyayari sa isang oras ngayon, no? Ano yan? 8. So, mula nung 7 hanggang 8, ito lang po ang nangyayari, no? So, ang gagawin mo dyan is titingnan mo yung market structure. So, importante po, alam nyo yung market structure. Ano po ba ang market structure ng bullish trend, no? Pag up trend, no? So, ano po ba? So, ganito po yun, no? So, dapat alam mo yan. Alam mo yung market structure. Pinaka-importante po yan sa trading. So, ganun po, no? Gagawa siya ng higher high, tapos higher low, higher high, higher low, higher high. So, pag ganyan po nakikita mo dito, pag ganyan yung nakikita mo, ganito yung nakikita mo dito, so, nalaman mo na yung market is paitaas, tulad dito, no? Tulad nito, no? So, ang ginagawa niya lang is gumawa siya ng high high, high low, high high, high low, high high, high low, high high. So, dito lang mapapansin mo uptrend, no? Alam mo na uptrend. So, paano ka mag-i-entry dito? Sa H4 yan, ha, H4. Pag sa H1 naman tayo, pupunta tayo sa H1 natin, kikita mo rin na same lang naman, no? Sa H1, makikita mo na tumaas, di ba? Ito yung nangyayari yan, no? Tumaas pag bumaba. Ito yung H4, di ba? Ang H4, makikita mo yan sa H4. Umangat, di ba? Umangat, no? Umangat, tapos bumaba. So, dito, pag H1 ka, makikita mo dito is, umangat siya muna, ito muna, umangat, ayan, tapos, bumaba, no? Bumaba siya, no? So, alamin mo muna yung market structure. So, ano ba yung market structure ng market? So, dito, makikita mo dito, sobrang obvious, no? So, anong ginagawa niya dito? Sobrang obvious lang yung ginagawa niya, di ba? Ito lang yung ginagawa dito ng market, no? So, umangat siya, kumuha siya ng low, umangat ulit, umulong low,
Tapos dito, wala na, no? Napapansin mo, hindi na siya gumawa ng higher high. So dapat ang expected mo pagkatapos dito, pagkatapos diyan, pagkatapos dito, dapat dito sa taas. Pero wala na, di ba? So wala ka nang nakikita na umangat. So kaya ang napapansin mo is bumaba. Kasi ang market structure ng uptrend is dapat meron siyang higher high. So ganun lang siya. So magbasa ng market, no? Pag napansin mo, hindi na. So gumanito, no, bumaba. So nangyari, bumaba. So dito, gagawin mo dito, maghintay ka na ng pattern. So dito na papasok yung pattern entry mo, no? Double top ba? Triple top? Tawag yan. Triple top, double top, head and shoulder pattern. Diyan na papasok yung pattern na na entry. So diyan na papasok yung pattern na entry mo. So ganun lang siya mag-trade. So ang ano mo lang is saan ka mag-i-interest. Saan ako mag-i-entry, sir? Saan ba ako pwede magpapasok? So, ang gagawin mo, pag napansin mo hindi naggumawa na ng pagpansin mo is di na gumawa dito ng higher high, wait ka lang. Observe mo muna yung market. So ang ginawa ng market dito, nag-imprint siya ulit ng consideration, nagkunso lang siya, di ba? So nagkunso sa ulit. So ang nangyayari is gumanon lang siya. Yan, ganyan, yan, ganyan. So ito, triple top. So, nagkunso lang siya. So pag ganito yung market nakikita mo sa H1 na ganito, ganyan nakita mo, ganyan, huwag kang papasok, no? Unless kung malaki yung kapital mo. Bakit? Kaya mo mag-hold, no? Example natin is pumasok ka dito, no? Umangat. Tapos dito, nag-sell ka. So pumasok ka dito. Bumaba, kuha mo. Kaso hindi ka naka-exit, no? Kasi pumasok ka dito, ang gusto mo kasi mangyari is gumanon agad. So hindi gumanon agad. So umakyat siya ganyan. So, tapos ikaw nakita mo umakyat, umakyat sir, nagbuy ka dito. So meron kang sell dito, meron kang buy dito. Ang nangyayari, bumaba na naman. So ikaw, pag wala kang trading plan, ano gagawin mo dito sa buy mo? Diba? So ikaw, pag meron kang trading plan, alam mo kung ano ang gagawin mo para maka-exit. Ito, walang mali dito yung dalawa. Pwede mo naman i-exit yung buy pag umangat. Diba? Pag umangat. At pag nag-buy ka dito sa ilalim. Diba? At itong sell, steady mo lang dyan, pwede mo siya i-exit dito. So, ganyan lang siya, no? Very simple lang na gagawin mo. So, meron kang trading plan. Hindi po yung nagtitrade ka, hindi mo alam anong gagawin mo. For example, dito ka sumasok dito. Hindi mo alam ang gagawin mo dito. Di na-i-sell ka. Di ba? Pag ganyan, hintayin mo, saan siya babasag? Ito, trend line to. No? Kung titingnan mo to, ito, trend line. Yan, trend line. No? Gumaganon-ganon lang siya. Tapos dito, binasag niya na. No? Pagbasag niya dito, yan, tuloy na. That. No? Pagbasag niya dyan, ito,
pagbasag niya dyan, ay putang ina, ba't mo sama naman yan? Ganito. Pagbasag niya dyan, nabasag na, ayan. Ganyan, retest, then baba. Retest. Oh, so, ang ginawa niya, so yan, high, lower, low, lower, high, and ito naman hintay natin, mag lower, low siya, no? So, ito na yung structure ng bearish, no? Ang bullish is ganito, no? Ganyan, 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 no? Higher high, lower low, higher high, HH low, higher high, HH low. Yun yung bullish. So, yan yung pinaka-importante sa trading. Alam mo yung market structure. So, paano mo malalaman na magbabago na yung market, no? Hindi na siya mag-uptrend. Siyempre, wala na siya, hindi na siya gumawa ng higher high. Yan lang yung yung signals niyan, no? Hindi na gumawa ng higher high. So, wala nang ginawang higher high, so it means anytime pwede siya bababa, no? So, ganun yung nangyayari dito. So, kung titignan mo dito sa E15, bumaba na yung market, no? Bumaba siya. Ito, bumaba pa to dito sa ilalim. So, itong ginawa na to, this is your new resistance, no? Dito sa ilalim na to. Ito yung buy zone, support pala. Ito yung support. Dito na area na to, ito yung support, no? Ito yung sa itaas. Ito yung resistance area mo, no? Pag napapansin mo, pag na-hit niya itong area na to, nagbo-bound siya, no? Bumaba. So, napansin niyo, bumababa siya. So, ito sa M1, bumaba po yan, no? So, gano'n lang yan. So, ganyan na. Market structure, no? Dapat alam mo yung market structure ng uptrend. Ano ba yung mga patterns na? So, ganito, ito yung uptrend, no? Ipakita ko yung uptrend. Ang downtrend, ganito yung downtrend, di ba? Ang downtrend is ganito. Ganyan, no? Baliktad sa uptrend. Ang uptrend is ganyan. Ganyan. No? So, downtrend. Tapos pag wala nang di na gumawa ng higher high, ang gagawin na ng market kinito ng mga pattern, ha? So, ganyan, umangat, no, umangat. Tapos hindi na siya gumawa ng higher high. So, gumanon. At tapos diyan, ang ginagawa ng market is ganito, no? Nag-double top siya. So, double top. Pag double top, ganyan ka, mag-sell ka dito sa taas. No? Tapos, ang rules natin diyan sa double top, so syempre ito, resistance to. Ito, resistance rin. Itong pangatlo, pag ni-reject siya dito, triple top na po yan. So, triple top, pag ni-reject siya dyan, minsan lang po nangyayari talaga na ma-reject dyan, no? Kasi ito, angat, first touch, angat, no? Angat. Tapos bumaba. First touch, ito. Second touch, ito, no? So, pag third touch na, dito sa area na to, third touch, babasag lang yan, no? May chance ang babasag. So, ito, pinaka-importante ito. First touch, huwag ka matakot mag-seal dito na area, no? First touch at itong second touch. No? Ganun lang siya. Tapos, meron tayong head and shoulder. Ano ba yung head and shoulder? So, ito. Ganyan lang yung head and shoulder. Ganyan. 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 So, this is the head. This is his shoulder, no? So, saan ba ako mag-sell, sir? Dito. Siyempre. Sa shoulder. No? Head and shoulder. So, dito, nakikita nyo, gumawa siya ng higher high, higher low, higher high. Pero dito, hindi na siya gumawa ng higher low. No?
Ang ginawa niya is equal low. So itong nangyari dito is double bottom ka. Pag double bottom, ang gagawin mo, mag-buy ka dito sa ilalim. Double bottom yan eh. Yung double top, yung double top is sell. Ito, double bottom yan. So buy. So buy ka dito sa ilalim, aangat dyan, exit ka dito. So, pwede ka i-exit dyan. Okay, baka hanggang dyan lang, tapos magpiprint na ng head and shoulder. So, pag nag-print na siya ng head and shoulder, dito ka, magsilimit ka dito. No? Pag silimit mo dyan, kuha mo naman to, exit ka dito sa ilalim. Ayan lang, simple. May ganito para sa sale at may ganito rin na may ganito rin, no? Baliktad. No? Ito, ganyan yun, di ba? Ito, meron din siya baliktad. So, meron ding ganyan. So, ito yung head, ito yung shoulder. Meron pong ganyan rin. Saan ka magbabay? Dito sa ilalim. Yung isa sale sa taas, ito buy sa ilalim. So, maghanap ka lang ng pattern na confident ka na papabor sa'yo. Sir, ayoko tong W pattern, yung head and shoulder pattern, kasi minsan sir, hindi na nag-fake. Hanap ka ng iba. Di ba? Simple lang yan. Simple, no? Hanap ng iba. Mayroon tayong pattern na ganito lang, no? Pero itong pattern na ganyan, no? Pa-uptrend siya. Pero itong pattern pa ganyan. Meron din pattern tayo na hidden cap, ganyan. No? So, makikita mo lahat sa Google yan. So, hanap ka lang ng pattern na papabor sa'yo. Ganun lang yung mag-trade. Hindi yung nakikita mo sa diwa, sa H1 ka, nakikita mo ganito. Ito ang nakikita mo. Ha? Pag H1 mo, kasi tayo tatap tayo ng analysis natin sa H1, no? Hindi naman tayo scalper, no? Ay scalper tayo, pero hindi naman tayo naglalagay ng resistant at sa 15 minutes. So dito tayo sa higher time frame. So ito yung nakikita mo. Dito obvious po 'yan. No? Obvious po 'yan. Nag-consolidation, no? Meron tayo tawag na AMD. No, AMD is accumulate, manipulate, distribution. So ito po yung nangyayari dito sa, kung titignan mo dito ulit tayo sa gold, no? Ito nangyayari sa gold, no? Tingnan nyo nangyayari sa gold. No? Ang nangyayari sa gold, H1 po yan, ha. I-slanting natin. Ibalik natin sa ano. So, dito, H1 po yan, no? H1. So, anong nangyayari sa gold? So, sa gold, ito ang nangyayari, no? Dito sa area na to, ay, hindi siya pwede sa, no? Wala natin i-slanting. Ganito na lang. Hindi maklaro ang ano. So dito, no? So, dito tayo. So, itong area to, ano kita nyo ito? Ito is naka head and shoulder po siya, no? Head and shoulder. So, this is his head, shoulder. Naka head and shoulder to dito ang idea. So, ganito siya. Ganyan, head and shoulder. So, anong ginawa ng market? Nag-down siya.
Kaso, pag daw niya dito, mayroon po siyang buy area dito. No? Dito, mayroon siyang buy area. No? Buy zone. No? Yan, tinatawag din buy zone and sell zone. So, sa trading plan mo, mayroon kang buy zone and sell zone. Ang sell zone is yun yung resistance area mo. Yung buy zone is yung buy, yung support area mo. So dito, kung napapansin nyo, ito, this is our base. No? May tinatawag tayong rally, base, rally. So ang ginawa dito ng market, nag-print siya ng rally, base, rally. No? Base, rally, base pala. Ito, base, rally siya pataas, base. So ang alam mo na, ang sunod niya is mag-rally ulit. No? Rally, base, rally. Or andito siya sa ilalim. So dito, so ginagawa dito na area na to, ito, napansin mo to, nag-head and shoulder siya dito. So ito yung mga sinasabi ko na paghanap ka ng pattern na babagay sa strategy mo, yung hindi ka kakabahan. So ito, napansin mo, gumawa siya ng shoulder, head, shoulder, head. So, anong nangyari? Yan, pagkatapos yan, bumaba. Kaso dito, mayroon siyang support. So kaya tumaas siya ulit, niritis niya tong binasag niya. Oh, ang ulan. Ito, niritis niya itong binasag niya, tapos bumaba siya ulit. So, bakit ito bumaba? Bumaba siya, syempre. Binasag niya itong support na to. Support yan, di ba? Ganyan, o. Ganyan, support yan, o. Bumasa, umangat, ganyan, ganyan. Tapos, bumasag. So, support, naging resistance. So, niritis niya, pumunta siya ulit doon. Ganyan, ganyan. Tapos bumaba. Bumaba dito. Ito, first touch. No, first. Ito, second. So, expect ka na ito, tatalbog. First, second lang yung, natin, yung rolls natin. So, ito, nagmark ka dito. Minarkahan mo to. Yan, minarkahan mo dyan. So, alam mo dito, first touch. Pagbaba ang first. So, alam mo, itong second touch, ito, nag-buy limit ka dito. May chance ka makuha mo pa yung pagtabol niya, no? So nakuha mo nga yan dito, umangat. So dito naman na part is nakikita mo na gumawa siya ng trend, no? At basta dito sa taas, no? Gumawa siya ng trend line. So talagang gumawa siya ng ganyan, at dito gumawa siya ng ganyan, no? Kaso, ano nangyari, hindi siya, tumalbog lang siya dito, no, na line. At dito siya bumasag sa itaas. Bakit bumasag po siya dito, sir? Bakit hindi siya dito? Wala na po siyang masyadong kukunin dito, no. Mas maliit lang kasi yung tips na makukuha dito, no. So, ang ginawa niya, para i-balance yung liquidity, kinuha niya yung liquidity ito, no. Dito, liquidity. So, kaya, ang ginawa ng market, dito siya taas. Sinagasaan niya lahat, oh. Dito siya, umangat siya, sinagasaan niya lahat. Yun, patay lahat ng naka-sell. Bakit? Kasi ito, nakita nila ito. Kita mo na to, di ba? Ito, obvious na downtrend. Kaso, hindi na gumawa ng higher low. So, dapat, ito, lumanon pa siya dito, no? Tapos, ganyan. Hindi eh. So, alam mo na anytime, pwede siya mag-reverse. No.
Ang ginawa yan, nag-reverse nga siya. Yan, umakyat. At dito, Oo, akong gibutang nga, nastang hulwe. Oo, katong pagka... binasag Ay, dili, dito. ang kaninga No. sa dati, katong- Nagulat ka, bakit binasag yan, sir? Kung titignan mo siya sa H4, kung upansin mo, first touch, ito, H4, first candle, ito, first touch, second touch, no, first touch, second touch. Pa dito, pag punta mo dito, this is a, no, third touch, ito, no. Dito, third touch. So, alam mo na dito, na anytime, pwede niyang basagin, no? Ito, na area na to, no? Ito, support yan. So, third touch po yan. So, alam mo na pwede niyang basagin yan. Tapos dito, alam mo, na dito na area is, ito mo na po. So, dito nga, lalim is bison, no? So, dito, ang ginawa niya is ito na kandol, mapansin nyo, itong kandol na to, itong pula na to, yan na kandol, is nag-reject. So, dito pa lang, alam nyo na pag-proceed siya sa itaas. So, bago na yung trend niya. Yan. Bago na yung trend niya. So dito, ang ginawa ng market is umakyat siya, no? Pero hindi siya bumalik dito na area. So ito yung inaabangan mo, no? So hindi siya bumalik dyan. So ang ginawa niya lang is bumalik siya sa half sa candle na to, no? Mag-retrace siya half lang. So gumawa siya ng bagong support dito lang. So na area. Ito na area. Dito. So kung napapansin mo, support na yan, di ba? Pagbaba ulit ng market diyan, ng price diyan, tumatalbog kasi support lang yan. No, tumatalbog. Tapos ang ginagawa niya, bumaba siya, no, umangat. Pag ungat, bumaba hanggang dito na lang, no. Bakit ang dito lang, sir? Kasi itong area na to, resistance naman yan, di ba? Kaso nabasag niya, umangat siya. So dito nabasag, nagiging support. So ito tatlong support. Isang support, second support, first support, second support, third support. So, pag third support, first touch is umangat siya. So, ngayon na naman, first touch, second touch, third touch. Itong yung pangatlong candle. So, i-observe natin yan bukas kung hindi ba siya mag-close above, no? So, hindi ba siya ganito. So, observe mo dito, ito na area, hindi ba siya mag-close ganyan, no? Yan. So, pag ito umatras, gumanan siya, mataas yung wick, tapos umatras, so ibig sabihin may chance na naman na bumaba, no? Magiging bearish. So ito, i-observe natin yan sa D1. Sa D1, kung titingnan mo yung D1, talagang bullish po yung market, no? Sobrang bullish ng market. So, sa H4 naman, tignan mo, bullish pa rin yung market, no?
sobrang bullish na market. Kaso, gumawa na siya ng resistance dito, no? So, kung pupunta ka sa H1, makikita mo ito, no? Yung ginagawa ng market. So, ang rami niya nang ginagawang tusok sa itaas. Tapos dito, meron siyang tusok rin dito sa ilalim, no? Sa area natin, sa sell area natin, sa buy zone natin. Dito, may tusok siya dito, may tusok rin siya dito. So, lahat, nakikita mo, anytime, pwede niyang basagin. So, basagin niya lahat yan. So, ito, mapansin mo dito, hindi siya gumawa ng higher high. Na? So, ang market, gumanon lang. Higher, pop, pop. Pagpunta niya dito, wala na. Andito na siya. No? Ganyan na. So, ganun na lang yung market. So, market, gumanon lang. Ganyan, ganyan, ganyan. Nag-triple stop, nag-double top siya, nag-triple siya dito, gumawa siya, pero dito lang, konti. Tapos, ganyan. No? So, ang nangyari, umangat siya na naman dito. So, bukas, month end mo bukas? Oh, month end bukas pala. So, ito, tingnan natin kung hindi ba to siya atras. Kasi minsan, pag di natatapos yung ito, sa H1, pag atras to, pag example, umatras, naging kalahati na lang, tulad nitong ginagawa nito. Tulad dito, yan, umangat, pero kalahati, no? So, nagko-continue siya sa ilalim, hanggang dito. Yan. Pero, mabilis siyang bumalik sa itaas to create another higher, no? Tapos dito, second touch, bumaba. Ito, first touch, ito second touch, umangat. Simple. Tapos ito, bumaba kunti. Tapos, kinuha niya lang tong area na to, liquidity. Ito, kinuha niya liquidity dito. Tapos, bumaba. Tapos, umangat kunti, bumaba na naman. Tapos bumalik sa itaas. So, ang pattern, importante sa inyo yung structure, no? Market structure. So, bumaba, umangat, bumaba, umangat. Tapos, bumaba kunti, umangat. So, dito, wait na rin ito mag-close to dito. Pag umatras to, hindi pa naman tapos yan, umatras yan dito hanggang dito. Pag umatras po yan hanggang dito, no, may chance na tutuloy tayo dito sa baba para magbasag, no? Pero pag ito hindi nag-close, ganun yung candle niya, walang wick, magko-continue po yan higher. Okay? Ano lang po yan. So, pag walang wick, magko-continue po yan higher, no? Tulad nito, oh. Tignan mo. Ito. Walang wick. Anong ginawa niya? Continue siya higher. No? Ano lang po siya, no? So, mag-baptist ka, titignan mo. Sayang, no? Naka-is in R. Yung strategy mo, yung game plan mo is in R. Naka-trade ka lang sa support at resistance. So ito, nag-mark ka. Ito, yung zone mo, sell zone. Tapos ito yung buy zone mo.
kung sinusunod mo lang yung ano mo, yung game plan mo, pagpupunta sa itaas at magsisale ka lang, no? Kung sinunod mo yan, ito first, itong first, no? Kumita ka. Kanong kita mo dyan sa first na yan? 85 hanggang 70 is 150 tips. Kung naka 0.1 ganyan, meron kang $15. No? Meron kang $15. Tapos dito, nagbayad ka kasi ito yung mga zones mo. Kumita ka naman ulit. Mula sa 67 hanggang sa 85. So, kano yung ano mo? Kano yung kita mo is 28. No? 28. So, 28 ba? 18 pala. Meron kang 1880 pips. So, sa dalawang entry mo lang yan, ito, wala, kuta ka na. Meron ka ng $23. Tapos na. I-trade pa ba? Mag-trade ko mo dito, sir? Ito, i-trade ko mo ba ito? Ito, i-trade ko mo ito. Hindi sa'yo. Pero kung mag-disiplinado ka, huwag mo na i-trade yan. Hayaan mo na yung market. Wait ka na lang bukas kung ano yung mangyayari. Ano na siya kasimple. No? So dito, ang nangyari dito, yung sa akin is nangyari is nakasale ako dito na. Ate ko ulit. Talaga. So, ang nangyari sa akin nung Bernes is ganito, no? I-ill po ako. So, ako hindi pa ako perfect. Ang ginawa kong strategy is nagkamali ako nung Bernes, no? Nagkamali ako nung Bernes. Kaso, mas mabilis lang akong mag-isip kasi alam ko na yung gagawin ko. So, dito, ang nangyari dito sa Bernes, ang ginawa ko, dito na area na yan, nakasilimit lang ako. So, umangat ng umangat. So, syempre, dito na area, naglagay na ako ng SL ko, no? So, sa area na ito, naglagay na ako ng max drawdown ko. So, ibig sabihin, handa na akong matalo, no? Handa na akong matalo. So, ang nangyayari is, hindi talaga siya bumalik dito. Diba? Ang expected ko dito, bumalik siya dito, para hindi siya mag-continue higher. So, ginawa ng market, binasag niya tong zone natin, no? So, ito, binasag niya to. So, itong zone natin, no? Yan. Pagbasag yan, wala na. So, is-in na ako. Pag is-in ko dito, talo na ako ng $28. Kasi umabot ng 12 layers yung sa akin. Umabot ng 12 layers pero naka 0.10 lang na, naka cents. Tapos yung itaas is naka 0.50 and 0.30. So dito, nag-is-in na ako dito, no? Is-in. Pag is-in ko dyan, binanatan ko na ng buy. So alam ko kasi magko-continue pataas. So binanatan ko ng buy na naka 5.0, no? Hanggang dito na area. So nakuha ko yan pataas. So ito, yung $28 ko, nabawi ko agad. Plus extra pa, no? May $3 pa ako extra kasi 30 plus yung nabawi ko. So ganun lang siya. Yung strategy ko, dapat kasi dito na area, nauna kasi yung nauna yung chismis, no? Bago mag-TP. So dito na area, naka-sale po kasi ako dito, no? Dito, sale. So dito, nakuha ko na yung mga sale limit ko. Kaso dito, sa buy zone na to, nakalimutan kong ilagay yung TP ko dito na area. Sa itaas lang. Ang ginawa ko, andito ko nalagay sa ilalim. So hindi siya na dito na area na ilalim ko nilagay yung TP ko. So imbis dito sa itaas, para sa pitik, hindi ko nalagay dyan, dito ko nilagay sa ilalim. So yun, naiwan. Pag naiwan, ang ginawa ko,
nagsilimit ako ulit. Yan, silimit. So, ang nangyari, wala na, no? Umangat. Tinamaan lahat ng silimit ko. Dito, may chance pa sana may exit dito sa gitna. Pero, busy ako kahapon, hindi ako nakatingin ng Bernes, hindi ako nakatingin ng chart. So, pagtingin ko ulit ng chart, andito na yung price. No? So, yung price is andito na. So, wala na yun. Nakadesisyon na ako maglagay ng SL dito na area. So, ganun lang siya. No? Ganun lang siya. So, ang mali ko lang dito is dito na area na to. No? Ito yung area na to, yung mali ito. Dapat nag-exit ako dito, tapos nag-shift ako ng buy. Hindi ako naka-shift ng buy dito. Dito, first touch. Pag angat, second touch, ito. Tapos ito, third touch, wala na. O third touch, gumanon lang, umatras lang unti, tapos binasag ko. No, dito third touch, no? O third touch, wala na. Third touch na to eh. So, ang nangyari is, gumanon siya, 3 test, ganyan, tapos basag. So, dito, kung pansin mo, ganyan lang yung ginawa niya. No? So, dito, binasag niya, umangat siya. Ganun lang. Kasi yung bata dito, ingay. Yung bata namin,